Masakit ang ma-reject, 'di ba? Parang walang kwenta mo na sa buhay. So, ang vlog na ito ay tungkol sa the hidden power of rejection. And bibigyan kita ng 2 lessons na nakuha ko along the way nung ako ay na-reject. Ako si Joyly Luis, isa po akong ordinaryong empleyado na may extraordinaryong pangarap sa buhay para sa pamilya. Ang kwento ko dito, sobrang sakit nito talaga. Sobra. Noong ako ay mga 19, 20 years old, naghahanap talaga ako. That's the time nakatatapos ko na ng mag-board exam. Talagang pasado na. Pero yung time na yon ay naghahanap na ako ng work. And siyempre, ang una kong trabaho talaga, ay una kong career na natapos is nurse or nursing. So, naghanap ako ng pagtatrabuhuan aside sa from hospital kasi volunteer nun. Kailangan ko maghanap. So, ang gusto ko magturo ako ngayon sa state universities. Pumunta ako sa state university na una, malayo dito sa lugar namin. Medyo 1 oras, ganun. Pero sabi ko, that is 1920. Wala pa akong pakialam. Basta kahit malayo, magkatrabaho. Nireject ako ng hindi sinasabi. Ang sabi lang sa akin is, wala pa daw akong masteral. And then, sige, uwi. May nakasabayan ako. Sabi nung kasabayan ko sa jeep, nakuha ka? Sabi niya. Hindi po eh. Wala daw pong bakante. Sabi niya sa akin, alam mo ba, na may bakante talaga, ayaw ka lang ipasok. Kasi, may gusto silang ipasok. State University, government kasi, di ba? Hayaan nyo na po. Pero masakit na sa loob ko kasi siya mismo alam niyang may bakante. Pinababalik ka ba? Tatawagan na lang daw po. Reject. Hindi ko man mismong nakita, pero mismo may nagsabi. Ito naman. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Fight pa rin kasi kailangan ko nang mabuhay mag-isa. Mas malapit sa amin, State University pa rin ang pinasok ko. Kasi ito lang naman yung mga gusto kong pagtrabahoan. Siyempre, dapat line up naman, di ba? Pag natapos ka ng career mo, dapat ka-line up. Alam mo anong ituturo mo o alam mo anong gagawin mo. Since yun nang natapos ko, nag-apply ulit ako ng isang State University. Ito pinamuka sa akin. Dala ko lahat. Hindi pa naman uso nun na magpapasa ka na may masteral ka or may experience ka, di ba? Hinahanapan ako ng pasa ngayon. Pagkapasa ko, ang sabi ko, hindi pa ako napapaupo. Ano to? Sabi, ma'am, mag-a-apply po ako na sa nursing department ninyo at ganito, bla 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 bla. Di ko pa natapos, ang sabi sa akin, may padrino ka ba? May ganun pala sa pag-a-apply. So sabi ko, sa isip ko, talaga? Kailangan? Pero sa sagot ko, di ba? Wala po. Totoo naman na wala akong padrino. May masteral ka? Ma'am, di mag-enroll po ako. Kasi hindi pa naman uso talaga nun. May experience ka na. Siyempre, kagagraduate mo, what do you expect? Kaya nga ako mag-apply para makakuha ng experience. Sabi nila, is hindi daw ako pwede talaga kasi wala akong padrino, talagang face-to-face. What a reject. And that my 19 and early years of pagtatrabaho is, sabi ko, may mga ganung bagay, pamuka sa'yo. And I feel rejected. Hindi lang yon, the rest is history. Ang nangyari sa akin is, hindi ko nakuha yung trabahong gusto ko. Nag-try ako, nag-try. Meron pa sasabihin sa akin, overqualified ka na. Dadala ko pa yung nanay ko para lang may makasama ako sa pag-apply. That is my young age. Pero talagang wala. Masakit. Balik ako sa volunteer and gumawa ako ng solusyon. Pasok ako sa hospital, volunteer noon, walang kita. Pasok ako sa hospital, pero ang dala ko na paninda. For the first time in my life, sakit noon.
for the first time in my life na tapos ka na, tapos ang bitbit ko, tinda. Pero, ngayon ko nare-realize na very helpful siya. Sakit mo no, yung fresh graduate ka, dapat nasa hospital ka lang nagtatrabaho, pero hindi yun ang nangyari. I go in front of the LTO dahil dun marami, wala kasing masyadong, dun kasi sa pinagtatrabahuan ko, dun din ang galing kasi yung mga pinya na ibebenta ko. So, sabi ko, lalabas ako ng municipality. Nagbenta ako sa harapan ng LTO ngayon. Sa harapan ng LTO, may kakilala ako doon. So, doon parang hiyang-hiya ako. Pero kailangan kong lunukin dahil I need to mabuhay na sa sarili ko. And that is the rejection. What that life gives me ngayon is, unang-una, lakas ng loob. What happened to me is apply ng apply. And still government employee pa rin ang bagsak ko in the Department of Education. What gives me that is, in your young age, hindi kasi malakas ang loob ko noon. Siyempre, nasa loob ka lang ng cubicle ng classroom, di ba? But the time that life gives me rejection, it's not only the 2 universities, but reject. Hindi ako nakukuha talaga, hindi ako nakukuha kahit napakasimple ng trabaho na kakayanin ko naman, kaya ko naman, hindi nila binibigay. But lakas ng loob. And in young age, before ako napunta sa government DepEd, ay nagkaroon ako ng mas maraming wisdom against sa mga ka-age ko. Ibig sabihin, mas meron akong edge na lamang sa buhay kaysa sa ka-age ko on my younger age. 'Di ba? Hindi nasayang yung rejection. What I am using now is, alam mo kung anong nagagamit ko ngayon? Yung mga naranasan ko nung time na yon is magkaiba kami ng experience ng nanay ko. And I use this as an advice for my nanay na rin, for my parents, for my kapatid, for my anak, and for my friend. Hindi siya naging sayang. What you're going to do now in action is, when you have that idea, just go on. And if you will be rejected, opportunity opens. Hindi ka para doon. Yun ang tatandaan mo. And that rejection makes you stronger. So, yun lang. If you have that rejection or failure in life, kasama nun, kadikit nun yung success. And kung may natutunan ka naman na value sa vlog na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next vlog.